Welcome back mga ka-lovely friendship. This is Jonah and you are watching The Kasambahay Story. Ayan. Sa mga sulok kayo ng Middle East naroroon, mega love shout out po. Most especially sa lahat ng mga kasambahay na nagtratrabaho sa loob ng bahay. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ayan. Sa mga videos natin, pinag-uusapan natin syempre ang mga kwentong kasambahay. Ayan. So, it's been a while. It's been, I think, a month na hindi tayo nakapag-video. Gawa ng nagkasakit po tayo. Ayan. Tinablan na ng sakit. Tinablan na ng sakit ang ating katawang lupa. Ayan. So, kamusta po kayong lahat? Gana for today. Nandito na naman po tayo sa ating favorite tambayan, ang kusina ni Amo. Ayan. So, kamusta po kayong lahat? Ngayong araw, gusto ko na naman pong magbigay ng tip as usual sa ating mga videos. Pinag-uusapan nga po natin yung mga iba't ibang tips, karanasan bilang isang kasambahay. Pero syempre, hindi po tayo expert at yung mga kinukwento po natin ay karaniwang personal experience po natin bilang manggagawa dito sa gitnang silangan. Ayan. So, tip. Ito katuloy lamang ng mga naunang videos natin, karagdagan. And paalala ulit. Ano nga ba yung mga bagay or tips para magustuhan tayo ng ating mga employer? Ayan. Tips para magustuhan tayo ng ating mga amo. So, okay. Number 1. Syempre, kung baguhan ka, lagi mong tatandaan ka, friendship, na first impression lasts. Ayan. So, pagkakuha pa lang nila sa'yo sa agency or pagkakita ninyo doon sa airport, syempre, kailangan first impression last. Kahit na late na yung amo sa pagsundo sa'yo or tinengga ka doon sa agency ng ilang araw at di ka kinuha agad-agad or kinuha ka man agad-agad, kailangan yung unang meet up ninyo ay tada! Mega smile. Yan, mega smile, yung parang blooming, fresh na fresh yung aura mo, ganun. Pak na pak, kahit na haggard ka na sa biyahe, kailangan blooming pa rin yung dating mo sa kanila. Kasi nga, first impression last. Kailangan nakangiti ka. Okay, nakangiti. Alam ko pagod ka sa biyahe. Yan, siguro hindi ka pa nakapag-toothbrush, hindi ka pa nakapaghilamos. Yan, kahit amoy ano ka na nagaling sa biyahe, kailangan yung unang kita nila sa'yo fresh na fresh ka, nakasmile ka, mega bati ka sa kanila. Kailangan lagi mong isiping first impression last. Ayan. So, andito na tayo. Napunta ka na sa bahay nila. Kailangan purihin mo yung bahay nila. Kung sino man, pangalawang tip na to, kung sino man yung aabutan mo doon, kapatid, anak, nanay, tatay, hindi siguro masyadong sumasalubong ang mga lalaki, no? Yung mga anak na nandoon o yung amo mong babae o kung yung bahay nila, kailangan sabihin mo, mashallah, napakaganda ng bahay mo, madam. Pagpasok ng pinto, kung sino man ang makita mo doon, bumati ka ng assalamualaikum. Pagkatapos nun, sundan mo ng, aba, napakaganda ng iyong mga anak. Napakaganda mo pala, madam. Ayan, konting bola. Yun, mga ka-friendship. Kasi dito, may papakita natin yung pag-appreciate natin sa kanila. Okay? Syempre nga, first impression last, iisipin nila na ba, napakabait naman pala ng katulong ko. Ayan, so ito na tayo. Bibigyan ka ng rest at sa mga araw na susunod ay magtatrabaho ka na. Okay, lagi nating iisipin na ang pinakamatalino at pinakamaganda lang sa loob ng bahay ay si among babae. Yorn. Wag na wag mong sasapawan. Karamihan sa mga veterana dyan,
veterano na dito na nagtratrabaho bilang kasambahay, lagi nilang sinasabi na magtanga-tangahan. Tama ba yung word ko? Bad words ba yon mga ka-friendship? Magtanga-tangahan ka. Huwag mong ipapakita na ikaw ay mas matalino kaysa sa amo mo. Dahil kung naramdaman nila na pinapakita mong ikaw ay mas matalino kaysa sa kanila, may magiging pag-iinitan ka, maaring pag-initan ka ng iyong amo. Yan, lagi kang pag-iinitan. Kailangan nga syempre, ang maganda si amo mo lang, ang matalino si amo mo lang, ang masarap magluto ay si amo mo lang, at ikaw ay magtatanga-tangahan. Okay, masakit man na word na isipin, nagtatanga-tangahan tayo, pero yun yung pinaka best na description ko na. Magtanga-tangahan ka. Huwag mong ipapakitang ikaw ay mas matalino kaysa sa kanila para hindi kanya pag-initan. Pero syempre, at the same time, pangatlong tip ay magpa-impress ka naman. What do I mean na magpa-impress? Magpa-impress ka sa iyong trabaho. Syempre, trabaho ang pinunta mo dito, hindi bilang Disney princess o hindi bilang senyorita, kundi isang kasambahay. Ayan, so magpa-impress ka sa iyong trabaho. Ipakita mo lahat yung best shot mo sa mga unang 3 buwan. Kung magkukuskus ka, sabi ko nga dati, magkukuskus ka from ceiling to bottom. Okay? Yan. So, magpa-impress. Ipakita mo yung galing mo sa paglilinis, ipakita mo yung galing mo sa pagluluto, ipakita mo yung galing mo sa pag-aalaga, na kahit hindi sila nakatingin, ay nagtatrabaho ka. Huwag mo munang gawin yung sinasabi nilang magic linis. Huwag ka munang mag-magic linis sa mga unang 3 buwan mo. Syempre, yung 3 buwan mo, mag-focus ka sa pagpapa-impress para sabihin nilang ikaw ay masipag. Yan, mabait ka na, masipag ka pa. Yan, so for sure, magugustuhan ka ni employer. Ayan, so at kung may mga kasama tayo at may chance or pag dumating yung time na hindi kayo magkaintindihan, ay huwag nyong ipakita sa mga amo nyo na kayo ay nag-aaway, nagbabangayan. Kasi, syempre, hindi maganda sa paningin ng mga amo. At may iisipin nila na, ay, bakit ganito itong mga parang ganun, may pangit na papasok sa kaisipan nila kapag nakikita nilang nagbabangayan kayo ng kasama mo. Kung may problema kayo ng kasama mo, mag-usap kayo in private. Huwag kayong magsisigawan sa harap ng amo. Huwag kayong magdadabugan sa harap ng amo kasi pangit ang magiging impression nila sa inyo or sa kasamahan ninyo. Okay? So, ganun yon mga ka-friendship. And, syempre, yung mag-build up kayo ng trust, tiwala. Kailangan kayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit o malaking bagay. Yan, para makuha ninyo yung loob ng employer at magustuhan kayo. Okay? So, yan, tiwala. Kahit sa simpleng bagay, halimbawa naglaba kayo, may mga naiwang barya-barya, ipunin nyo or apan nakita ninyo doon, bigay nyo sa mga amo. Mga maliliit lang na bagay pero may impact yan sa kanila. Okay? Yan. So, maging mabait, masipag. Yan. Huwag kayong makikipag-away sa kasama ninyo. Magpa-impress kayo. Magtanga-tangahan lang kayo. Ayan. At for sure, magiging okay kayo sa loob ng 2 taon na inyong kontrata. Ayan. So, yan mga ka-friendship ang ating mega technique, mega tips na ginawa natin sa loob ng ilang taong paninilbihan sa ating mga amo. And yun nga, effective naman po. Para sa akin, effective. Hindi ko po alam sa mga iba, pero I think ganito rin po yung mga technique
ng ating mga kababayan dyan. So, ayan. So, sa mga baguhan, sana po ay may napulot kayong idea ngayong araw. At kung nagustuhan nyo naman po ang ganitong klase ng video, syempre wag nyong kalimutang i-hit yung like, share, subscribe na rin mga ka-friendship. Samahan mo ng kalampag sa kampana na nandyan para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Ayan. Mega love shout out ulit sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. And yan, kung ano man po yung nasimulan natin maganda, ipagpatuloy lamang po natin. Magdarasal po kayo palagi, ano't ano pa man yan. Siya lang po ang ating sandigan. Yan, magpakatatag po tayo. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin dito na malayo sa ating pamilya, magpakatatag lang po mga friendship. And syempre, smile. This is Jonah saying ciao. Bye.